Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa Kuwait. Marami pong mga nakakausap ako from Kuwait. Ayan, lagi pong sinasabi followers kasi hindi lang tayo believers. Tandaan po natin tayo ay followers ng ating Panginoong Jesucristo. We don't just believe, we follow. Kaya kung anong pinag-uutos sa atin ng Panginoong Jesucristo, dapat sinusunod natin. Kasi mas mahalaga sa Panginoong Jesucristo na follower ka, no? So, tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God Understanding Biblical Hope. Isang katunayan nga yung Diyos natin manunubos, yung mga followers ni Jesus, all over the world na at patuloy na kumakalat. Maraming, kahit sa comment section, no, maraming, kumbaga, skeptic, mga talagang, anong klaseng interpretation yan, Russell, sa Great Commission? Masyado kang optimistic. Well, optimistic ako kasi si Jesus ang nagsabi na go disciple the nations. Pag sinabi niya, ibig sabihin pwedeng masunod. At yung inutos ng Panginoong Jesucristo, hindi mabibigo yun. Pagtatagumpayan niya yung Great Commission. So, yung hope na yan ay nakabase yan sa character ng Diyos na siya ay Redeemer God. Now, yung aralin po natin ngayong umaga ay patungkol po sa Ephesians chapter 2 verse 5 and 7. So, malayo na po yung narating natin, no? From creation, fall, promise of redemption, beginning of redemption. Nag-overlap po tayo rito sa growth of redemption and then susunod natin yung completion of redemption. Now, sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 5 and 7, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and in kindness toward us in Christ Jesus. Sa Tagalog po, kahit noong tayo ay patay, tandaan niyo po yung salitang patay, patay sa ating mga pagsalangsang, ay binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Tandaan niyo po yung salitang binuhay. Dati patay tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay na. Kasama ng ating Panginoon Jesucristo, sa pamagitan ng biyaya kayo naligtas, tayo ay kasamang binuhay at kasamang pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus. Ito ay upang maipakita sa darating na mga panahon. Ano ibig sabihin ng darating na mga panahon? Ang nakakahigit na yaman ng kanyang biyaya sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, we were dead in our sins. Tayo po ay patay sa kasalanan. So, ever since na nagkasala si Adan at Eva, sabi ng Diyos sa kanila, you will surely die. Talagang mamamatay ka. And immediately, hindi naman namatay si Adan at Eva kasi ang pagkamatay nila spiritual. Nawalay sila sa Diyos. That's spiritual death. Kapag patay tayo sa kasalanan, ibig sabihin, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magkasala. Kaya nga dati, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, ang ginagawa natin, puro kasamaan, puro kasalanan. Kasi yun yung natural. Pag wala ang Santong Espiritu sa buhay natin, ang lalabas sa atin, natural na kasalanan. No? Pero pag ang Santong Espiritu ay nasa sa atin, yung buhay ni Kristo nasa sa atin na at tayo magkakaroon ng pagbabago. So, yung una nating katuruan, we were dead in our sins. Yun yung dating kalagayan natin. Spiritual na kamatayan po yun. Now, isipin nyo lang, no, sa akin maraming makaka-relate. I know those times na patay talaga ako sa kasalanan. Wala akong ginawa kundi gumawa ng kasalanan. At yung mga bagay na alam kong masama, na alam kong ayaw ng Diyos, patuloy kong ginagawa. That was my previous life. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, binuhay niya ako. Binuhay niya tayo. Sabi dito, binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Alam niyo po si Jesus Christ nung muli siyang nabuhay, nung namatay siya, kasama na tayong namatay. Kasama na tayong naipako sa krus. Nung binuhay si Jesus, kasama na tayong binuhay. Ibig sabihin, meron na tayong newness of life. Bagong buhay. Bagong simula. Na yung Santong Espiritu nasa sa atin na at tayo ay pwede nang, yung puso natin na pwede nang tumibok para sa Diyos. Pwede nang umibig sa Diyos. Dati wala naman tayo pag-ibig sa Diyos Pero yung Santong Espiritu nagpapatibok ng ating puso para ibigin ng Diyos. Ayun yung totoong binuhay kasama ng Panginoong Jesucristo. Now, sa Revelation chapter 20, may makikita niyo po yung first resurrection at second resurrection. Papaliwanag ko pong mabuti.
sabi ng ilan, ito yung maling katuruan, no? Sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, magkakaroon ng resurrection, first resurrection. Maghari siya ng 1,000 taon, tapos another resurrection. Hindi po totoo yun. Ang totoo talaga, lahat ng nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, that's the first resurrection. Ito yung binuhay. Binuhay na tayo eh. That's our first resurrection, spiritual resurrection. Pero in the future, pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, magkakaroon tayo ng physical resurrection. Spiritual resurrection ang nangyari sa atin. In the future, magkakaroon tayo ng physical resurrection kasi bubuhayin tayong mag-uli ng Panginoon Jesucristo physically. Kaya merong dalawang resurrection sa Bible. At ang pagitan noon ay long period of time o 1,000 years. Yan yung sinasabing millennial reign. So, right now po, dahil tayo nag-resurrect na kasama ng Panginoon Jesucristo, kasama na rin tayo naghahari. Yung paghari ng Panginoon Jesucristo, hindi future yan. Yung paghahari natin, hindi future yan. Ngayon pa lang, kasama na tayo naghahari ng Panginoon Jesucristo. Ano sabi ng mga talata? Sa pamamagitan ng biyaya kayo naligtas, tayo ay kasamang binuhay. So that's our first resurrection, spiritual resurrection. Nagkaroon tayo ng bagong buhay, tumitibok yung puso natin para sa Diyos, natuto tayong sumunod sa Diyos. That's our spiritual resurrection. Naganap po ito kasalukuyan. Hindi po physical yon, kundi spiritual. Yung physical sa second coming pa ng Panginoong Jesucristo. Now, kung tayo binuhay na ng Panginoon ng Diyos, sabi po rito, kasamang pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus. Si Jesus umakyat sa langit, naupo sa trono, nagsimula na yung paghahari niya. Ngayon, sinasabi dito ni Apostol Pablo, kasama ka nang nakaupo sa trono ng Panginoong Jesucristo na naghahari na rin ngayon. We are reigning with Christ right now. Yung paghahari natin in the future, na sinasabi nila, hindi pa ngayon yun, wala pang kaharian si Jesus, hindi pa naghahari si Jesus, hindi pa tayo naghahari kasama ni Jesus. Sa future pa yon, hindi totoo yon. Nagsisimula na tayong maghari ngayon kasama ang Panginoon Jesucristo. So ito yung point natin, 3 puntos po ito. We were dead in our sins. Pero salamat sa Diyos because we resurrected with Jesus already. Spiritual resurrection. Hindi lang tayo nagkaroon ng spiritual resurrection, we are reigning with Jesus right now. Kung si Jesus na upo sa kanyang trono sa langit, tayo kasama ng naghahari, kasama na, pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus, seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Paano nangyari yon? Paano naghahari na tayo kay Kristo? Paano nangyayari na tayo nakaupo na kasama ng Panginoong Jesucristo? Ganito lang po kasimple yan. Tayo po mga kapatid ay ambassadors. Si Kristo nasa langit, tayo nasa lupa. Pero tayo po ay naghahari na kasama ng Panginoong Jesucristo, bagamat tayo nasa lupa. Bakit? Tayo ay emissary. Mga, kumbaga, diplomat, no? Kumbaga, yung US, merong US Embassy sa Pilipinas. Yung kalooban ng US nagaganap sa US Embassy na nasa Pilipinas. So, yung paghari ng Panginoong Jesucristo, dinadala natin sa mundo. Tayong emissaries, tayong mga sinugo. Kaya nga sabi rito ni Apostol Pablo, we are ambassadors for Christ. Mga ambassadors tayo eh. Mga diplomat, so to speak, no? Sa Tagalog yan, kinatawan. Kaya nga ang church na nandito sa mundo, ang tawag sa Biblia, katawan ni Kristo. Bakit? Kinakatawan natin si Jesus. Si Jesus nasa langit naghahari. Yung paghari niya, dinadala natin dito sa lupa. Kaya yung lupa, kaya yung mundo, dapat magkaroon ng kaayusan. Dahil inaayos ng Diyos yung mundo, ginagamit niya yung church. Advancement of the kingdom, advancement of the gospel, advancement of the Great Commission. Kinatawan natin si Kristo. At ang mensahe natin, sabi dito, making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Ang mensahe natin sa lahat ng mga bansa sa mundo, magsibalikan kayo sa Diyos. Great Commission po yan. At magtatagumpay po yan. Tayo, naghahari na kasama ng Panginoon Jesucristo. Tayo ay mga ambassadors ni Jesus dito sa mundo. Lumalaganap ang kaharian ng Panginoon Jesucristo dahil ginagamit niya tayo. So, sa Tagalog po ng Ephesians 2:6, ganito po. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Si Kristo nasa langit, kasama na tayong pinaupo doon sa kalangitan na naghahari kasama ng Panginoon Jesucristo. Yan po yung ibig sabihin ng pakipag-isa. Tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Namumuno na pala tayo ngayon.
naghahari na pala tayo ngayon kasama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Yan po yung sinasabi ng Bible. Now, ano po yung application natin sa katotohanan ito? Gusto ko itong tinatalakay itong mga talata na to, pero kailangan natin pumunta na sa application. No? Number 1, long for spiritual solid food. Itong tinatalakay natin, solid food po ito, solid meat. Minsan po, iwasan na natin yung milk. No? Kumakain, nagde-devotion tayo pero masyado lang mababaw. Laliman natin, no? Kaya nga, itong mga devotions natin, itong mga nakaraan, very theological. Kasi ito talaga solid food. Ito yung magpapalago sa ating buhay pananampalataya. Pag naunawaan mo, yung kaharian ng Panginoong Jesucristo, yung paghahari natin kasama ang Panginoong Jesucristo, hindi pala future yon. Though in the future, maghahari rin tayo. Pero nagsimula na pala yon. Solid food ito eh. Ito magpapalago sa ating buhay pananampalataya. Long for spiritual solid food, biblical doctrines. Pero syempre dapat tamang doktrina, no? Paano malalaman pag tamang doktrina? Kapag positive. Kasi yung Bible at ang Diyos natin positive, optimistic. Number 2, let the reign of Jesus overflow through us. Again, tayo po yung mga ambassadors. Yung paghari ng Panginoong Jesucristo dapat nag-uumapaw sa ating buhay. Nakikita sa ating buhay na tayo nga talaga ay pinaghaharian ng Panginoon at kinakatawan natin si Jesus sa mga tao sa paligid natin. Kaya ikaw mga kapatid, no, kung saan ka man pupunta, sa opisina, harapin mo asawa mo, kapatid mo, kung sino mang katransaction mo, kinakatawan mo si Kristo, you are representing the Lord Jesus Christ today. Kahit sinong makausap mo. Kaya dapat nagbabago talaga yung buhay natin because we represent the Lord Jesus Christ all the time. So let the reign of Jesus overflow through us. At pangatlo po, live a victorious Christian life. Napakaganda ng talata. We are seated with Christ in the heavenly places, in the heavenly realms. Mananagumpay talaga tayo. Tinawag tayo ng Diyos upang maging mga mananagumpay. Tayo po ay tinawag ng Panginoong Jesucristo muling binuhay upang mamunong kasama. Namumuno na pala tayo. Hindi pala tayong bugbog sarado ni Satanas lagi na lagi na lang ang lumalabas sa bibig ng mga pastor, ng mga preachers. Minsan sa bibig natin na, bugbog sarado naman kay Satanas ngayon, puro atake na lang ako, puro gulpi na lang ako. Namumuno na tayo, ang sabi ng mga talatang ito. That's why we have to live a victorious Christian life. Mananagumpay pala tayo. Namumuno. Si Satanas, rebelde dito sa kaharian ng Diyos. At tayo ang umaatake. Tayo ang nagpapaabante ng Great Commission sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Tayo yung ginagamit ng Diyos upang mas marami pang mga taong makakilala sa Panginoon. Umaatake pala tayo. Hindi lang tayo laging depensa, no? So, namumuno tayo. Live a victorious Christian life. Huwag po tayong manlupaypay, panghinaan ng loob, laging nanlulumo, nandun sa sulok at parang wala nang magawa, walang kapag-apag-asa. Ang inaaral natin, understanding biblical hope. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na, hey, tumayo ka dyan. No? Gampanan mo yung pinapagawa sa'yo ng Diyos because you are victorious. Mananagumpay ka, kapatid. Now, para po sa ating discussion, ito yung magandang pag-usapan natin. No? Why do we need to eat spiritual solid food? Such as solid doctrines of the Bible. Bakit minsan? Kaya yung devotion natin mix eh. May practical, may doctrinal, no? Kagaya nito, doctrinal, maunawaan mo talaga yung buong Bible, no? Bakit kailangan natin ng mga ganito, no? Why do we need to eat spiritual solid food such as solid doctrines of the Bible? Ako personally, dito ako lumago talaga sa pananampalataya eh. Nung naunawaan ko yung solid doctrines, yung doktrina ko talagang naging matibay, diyan ako lumago sa pananampalataya and I'm sharing it with you right now. Now, para po sa ating panalangin, Father, please guide me in my studies of the Bible. Ako pinag-pray ko po talaga yung doktrina ko. Lalo na inaaral ko yung mga futurist, dispensationalism, ang daming mga views, mga great preachers, mga nire-respeto kong mga tao na mga futurist, dispensationalist na ang laging tinuturo ay mundo pasama ng pasama. Sobrang, sabi ko, iba-ibang side pa ng, sabi ko, Lord, guide me in your truth. Guide me in my studies. And I hope ito rin ang maging panalangin natin. No? Lead me to your truth.
Let me understand what it means to reign with Christ. Set me free from the bondage of sins. Palayain niyo po ako sa pang-aalipin ng kasalanan. Let me live a victorious Christian life. Turuan niyo po akong maging mananagumpay, knowing that I am reigning now with Christ in the heavenly places. I ask, Lord, that you will make me your ambassador here in this world. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin dito sa ating devotion ng si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid, and I hope to see you soon. No? Namiss ko yung mga kwentuhan natin. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section right below this video. At please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.